Kaya ina-advise ko, nire-recommend ko po na ito po ay concrete topping ang gawin. Also, kung mapapansin po natin dito, yan po tapos na namin yung para po dun sa balcony door sa likod. Kung mapapansin po natin dito, yung steel door, meron po siyang metal na parang hamba sa ilalim. So elevated siya, 5 cm. So isa rin po yan sa tinitingnan namin para naman po yung hamba na yan, yung bakal na yan is pumantay siya dun sa tiles. Hindi naman siya nakaangat na ganyan para siya magmumukhang molding. Magandang salita, concrete topping, and then tiles, pantay na siya dito. In case po dun sa isang hamba ng steel door, meron din po itong isa na to. Ito kasi pinto na to, doon po ito sa balcony, doon sa ito naman para dito sa master's bedroom. Yan, meron din po ito ayan, magkakaroon din siya dito. So additional tibay naman na po yan. Yan po naman ay pinapakain o tinatabo na o pinapantay po sa concrete topping and tiles, finish ng tiles. Dito nga po pala na-discuss po sa amin dito, ito po ay may cover pa po ito sa pinaka doorknob natin sa ito. So na-discuss po sa amin dito is meron tayong sa isang pinto, meron tayong 4, 5, 6 na piraso na susi. Halimbawa po, itong susi na ito ang una natin ginamit. So halimbawa po ito ay nawala. So hindi kasi magkakaparehas po yung ngipin nito ng steel door ng kanyang susi. So halimbawa po ito ay nawala, tapos ginamit na po natin itong isa. Ngayon isinuksok na po natin ito dun sa loob. And dumating yung time nakita po natin itong isa na to, hindi na po natin ito magagamit. Kasi kapag po ito sinuksok na natin itong pangalawa, mababago na po yung ngipin nito dun na nasa loob. Mababago na po. So kung halimbawa ito ay hindi naman po nawala, ito na po muna ang gamitin. Kung kailangan i-duplicate, do-duplicate na lang po natin ito. And then dumating po ang time na nawala ito, let's say na nabulok o nasira. So meron pong pwedeng ipalit. Halimbawa sa tingin nyo is itong pintuan natin na ito ay sinubukan nakawan. So para lang din po for security nyo, ito wag nyo na itong gamitin. Ibang susi na po ang gamitin natin ito na. So itong particular na doorknob na ito, specific lamang ito, binabasa lang yung ngipin ng susi nito dito po sa 6 na susi na ito. So kung may ibang susi ang gustong ipasok dito, hindi rin naman po siya maririd. So safe naman po itong steel door. So particular lang po siya dito sa 6 na to. So ginamit po na namin ito, isang pula. Ito po yung ginamit namin, and then after po na ma-turnover namin itong unit, ang gamitin nyo na po ay itong itim, or ito pong isang pula na ito. So ganun din po yung susi para dito sa isa na to. So halos lahat naman po ng steel door ganyan po yung ano nila sa susi. Meron mga spare na ganyan. Ayun po. So kahapon trinay na namin i-fit yung pinaka-inodoro sa ayon. So na final naman na po yung pinaka-location. So may mga counting adjustment lang kami. Katulad po dun sa may water line na yun. So yun po ititigtigin pa namin yung part na yun. I-adjust pa po namin ng kaunti yung pinaka-elbow para po maigit na natin ang maayos dun sa shower area yung ating shower and faucet. Kasi kapag kami hindi siya nakasentro, medyo pangit po tingnan para sa akin. So advice ko at instruction ko sa mga tao, adjust po yun para maisentro dun sa pinaka shower area. Ganyan po. Magkakandak po kami dito ng flood testing after po ng curing nito. Flood test po namin yun. Lalagyan po na para magiging swimming pool yan. Lalagyan namin yan ng tubig, bababada namin 24 hours.
So, kinabukasan, after 24 hours, check namin yung ilalim. Check na rin namin yung water level niya kung nabawasan o hindi. So, ganun po. Thank you po.